sa'yo, partner, at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa atin dito sa On Call. At maganda na. Oo, Sikat ang init na actually. Oo, mainit-init na ho. But sana magtuloy-tuloy lang to para wala na masyado maging aberya. Oo, at syempre, sana rin bumuti na ang lagay ng panahon sa buong bansa. Kasi may mga ilang lugar pa na nakakaranas pa rin ng mga pagulan. Yan po ang alamin natin mamaya sa Pag-asa. At syempre, abangan nyo rin po ang mga isyong On Call natin ngayong hapon. Isa po riyan ang reklamo ng isang gina na taga Laguna. Tinangay daw kasi ng kanyang kasambahay ang ilang mamahaling gamit, gayong isang linggo pa lang itong naninilbihan sa kanya. Ang mga paraan para hindi mabiktima ng ilang mapagsamantalang kasambahay, abangan. Alam mo, sa lahat na nakakatakot yung ganyan kasi kasama mo sa loob ng bahay di ba? Tricky talaga yung pagpili ng, pagpili ng kasambahay. No? Parang ititrato mo siyang miyembro ng pamilya mo, pero complete stranger siya. Totoo Wala yun. naman talagang paraan para masiguro mo yung pagkatao niya Or meron daw mga ilan, dahil yung mga sa accredited nga ng mga agencies kukuha, pero even then, hindi na naman siya nila guarantee. Hindi guarantee. Totoo yun. At ito pa ho, milyong-milyong pisong halaga naman ng kontrabando nasa bat ng customs. Kabilang po sa laman ito, mga umano'y peking gamot. Naku, yan ang napakadelikado. Kasi ang Nakakainis, akala mo iinumin mo para gumaling ka, peke, baka lalo pang makasama. Yun nga, nakakaawa yung mga makakabili ho niyan. Mamaya ako kakausapin ng Food and Drug Administration para mahimay pa natin ang isyong yan. Yes, partner. Kaya naman huwag mong bibitiw dahil tuloy-tuloy lang siyempre ang ating masayang kwentuhan at pagbabalitaan ito pa rin po sa On Call! At syempre mga kapuso, alam niyo muna, syempre tayong lahat masaya tayo kapag meron tayong mga kasambahay. Dahil malaking tulong talaga ang ginagawa nila sa atin. Napakahirap ng kanilang trabaho, pero tuloy-tuloy yung mga gawaing bahay na ibibigay nilang serbisyo sa atin. At bukod dyan, syempre nakikisama rin sila dun sa kanilang employer at dun sa pamilya. Tama ka dyan, partner. Kaya masakit isipin na nababahiran ang maganda nilang imahe ng ilang tiwaling kasambahay na binibiktima daw ang kanilang mga pinapasukan. Tulad na lang na nangyari sa on-caller nating si Genevieve. Tunghayan po ang kwento ni Genevieve sa ating on-call investigation. Dito nakalagay yung cellphone. Ito na lang ang nasabi ni Genevieve, 41 years old, nang mawala sa isang iglapang 4 na cellphone, isang laptop at isang iPad sa loob mismo ng kanilang bahay noong Pebrero 16. Ang itinuturo niyang suspect, ang kanilang kasambahay na isang linggo pa lang daw naninilbihan sa kanilang tahanan sa Santa Rosa, Laguna. Napansin ko, parang sabi ko, wala na yung shoes niya, yung sandals niya, wala na doon sa likod. Doon yung nilalagay yun Wala na doon. Tapos tingnan ko yung gate, nakabukas, nakaawang siyang ganon. Hindi siya talaga nakalapat. Tapos halos lahat ng nakikita kong suot niya, nandyan lang. Pati ang asawa ni Genevieve na si B-Boy, di rin makapaniwala sa nangyari sa kanila. Buti anak namin hindi kinidnap. Yun yung iniisip na namin na magandang nangyari na lang siya sa pagnanakaw na ginawa niya. At least, hindi niya sinaksak ang misis ko habang tulog o... Kwento ni Genevieve, masipag naman daw magtrabaho ang 36 na taong gulang na kasambahay na nagpakilala bilang Evans Gumam. February 9 daw nang makuha nila si Evans mula sa isang recruitment agency sa Makati na 5 taon na nilang pinagkakatiwalaan. Dito rin daw kasi galing ang mga dati nilang kasambahay. Pero sa simula pa lang daw, tila kinutuban na ng masama si Genevieve kay Evans. Kasi ang liit lang ng bag niya Siguro talagang balak niya magdakaw kasi ang konti lang nung dinala niyang damit, parang dalawa lang yung suot niya lang at saka siguro ang alam po may maong siya maong pants. Gayunpaman, di na raw nag-isip pa ng masama si Genevieve at nagsimula na sa trabaho si Evans. Wala naman daw mapipintas si Genevieve. Sa pagtatrabaho ni Evans, bukod sa ayaw daw nitong sumama tuwing bumabiyahe silang mag-anak. Masakit daw yung katawan niya, hindi raw siya sanay. Sabi nga niya, baka raw nausog ko pa siya. So, hindi ko alam kung palabas niya lang din yon or inarte niya na para ipalabas na hindi siya talaga pwedeng magbiyahe. Kasi yun yung sinasabi niya Ayaw niya palagi siyang umaalis. Sabi niya nga raw sa agency na ayaw niya raw, gusto ang in-applyan niya all around para sa bahay lang siya.
hindi siya alis ng alis. Noong Huwebes, February 16, naiwan sa bahay si Genevieve kasama si Evans. Sininduraw noon ng asawa niya ang kanilang anak mula sa eskwelahan. Alas 2 daw ng tanghali nang makaramdam siya ng matinding pagkaantok matapos uminom ng kape, kaya pumunta na siya sa kwarto kasama ang anak para matulog. Sa himbing daw ng kanyang pagkakatulog, hindi niya namalayan ang di umano'y paglimas ni Evans sa kanilang mga gamit. Pagising ko ng 5 o'clock, nakasarado yung kwarto niya. Akala ko natutulog. Kasi sabi ko magpahinga siya eh. Bago ko na to, sabi ko magpahinga ka ha. Kasi sabi mo masama pakiramdam mo. Nakasara yung pinto, di bumaba ako, diretso lang ako, okay lang. Tapos sabi ko parang tahimik. Nasa kaya, tinatawag ko siya, Van? Wala. Pagbalik ko dito, tinignan ko kagad dito, wala na yung cellphone. Nang madiscover raw ni Genevieve ang pagnanakaw, dali-dali raw siyang tumawag sa kanyang asawa. Dito lang namin nilalagay yung laptop kasi dadali nga ng anak ko the next day. So katabi lang ng bag niya. Wala na. May bag siya. Kasi may ano siya eh. Pang babae nga yung bag niya eh. Agad namang ipinagtanong ni B-Boy sa mga tricycle driver sa kanilang lugar kung may nakakita kay Evans. Parang namukhaan ko siya nung isang araw. Sumakay sa tricycle. And hindi ko lang alam po anong mga oras yun eh. Pero may dala siyang 2 bag. Kulay itim. Hindi ko ma-check kung kulay itim nga yung isa o ano. Basta parang laptop siya. Bit-bit niya. Tsaka yung isang bag. Dahil hindi na natuntun ang itinuturing na kasambahay, dumiretso na sa Santa Rosa Police Station si B-Boy para ipablotter si Evans. Bigyan po namin ng picture yung mga ibang istasyon para makita po nila, mailatala din po para malaman po ng buong lungsod ng, hindi lang po ng Laguna, but the whole Philippines as well. Para makita at ma-identify kung sino itong mga gumagawa ng mga ganitong krimen at para mahuli na rin po. Paalala ni Police Senior Inspector sa mga kumukuha ng kasambahay, huwag daw basta-basta tumanggap kang hindi na ipapa-background check na gusto. Dapat meron po silang ipipresenta na police clearance, meron po silang NBI clearance. Mahalaga yun kasi nakikita doon sa NBI, lalong-lalo na po sa NBI, kung meron na po silang previous cases ng mga ganitong kaso. Samantala, umaasa naman si Genevieve na makatutulong ang social networking site na Facebook para mabigyang babala ang publiko sa pagtanggap ng kasambahay. Dahil sa insidenteng ito, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang publiko sa pagpili ng recruitment agency na pagkukulan ng kasambahay. Makikita raw sa website na ble.dol.gov.ph ang mahigit 120 recruitment agencies ng DOLE. Dapat siguraduhin nila na yung opisina ng recruitment agency merong nakadisplay na lisensya ng DOLE. Kasi pag walang lisensya ng DOLE, illegal recruiter yan. Dagdag ng DOLE, huwag daw kaagad ibibigay ang buong tiwala sa kasambahay, lalo pat ibang tao pa rin ito natitira sa inyong bahay. Kung kinakailangan namang umalis ng bahay, ibilin na lang daw sa kapitbahay ang maiiwang kasambahay. At kung may extra budget, mas makabubuti rin daw ang paglalagay ng CCTV camera sa loob ng bahay para masigurong monitor ang kilos ng mga kasambahay. Makakatulong talaga, partner, yung mga sinasabi nga na unang-una may picture. Okay yung may picture si Genevieve ng kanyang kasambahay. At least kapag ganyang may nangyaring problema, at gusto niya talagang ireklamo katulad ng ginawa niya, meron talagang pagkakakilanlan dun sa itsura. Pero yung iba kasi, nahihirapan yung mga employers, no, na hingin in detail, halimbawa, NBI clearance, police clearance, barangay clearance. Kasi sa totoo, It's a piece of paper. Oo eh. Diba? Parang Pwede naman niya makuha yun. sa recto, mga Hindi lang natin alam kung... Tsaka yung mga agency na yan, partner, meron ba silang pananagutan pag may mga Yun nga. tauhan sila na gumawa ng ganyang krimen? Ang alam ko ha, doon sa, at least doon sa agency na alam ko, meron silang, kumbaga, sila mismo naghihingi ng mga police clearance, sila na yon. Kaya nga, ahensya sila at may specific silang bayad para doon. Pero syempre, in the end, hindi nila, nakalagay din doon sa kontrata na May disclaimer pa rin. May disclaimer pa rin sila. Wala. Doon na lang talaga tayo sa... Mag-ingat na lang talaga tayo. Talagang dapat tayo mismo, pag kinutuban din tayo, medyo merong makakatsyempo tayo ng mga ganyan na may isahan tayo. At ito pa pala, paalala lang din, partner, magsumbong talaga tayo kapag may ganyan. Kasi madalas, may mga pinapasukan. Makalumipat lang ang bahay. Exactly, may pinapasukan na hinahayaan na lang eh. Di ba, halimbawa, kasi hassle pa or ano. Pero dapat po talaga magsumbong din tayo para may record. Yes, tama yung ginawa ni Genevieve, Yes. para maipaalam din sa buong bayan
yung ginawa Tama ng yun. kanyang kasambahay. Dumako naman tayo sa iba pa mga issue, mga kapuso. Naalala niyo pa ba yung naging